Sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan, matatagpuan ang isang natatagong paraiso na bihirang marating, ang Silaki Island. Ngunit sa likod ng kahangahangang tanawin, nakatago ang isang matagal ng suliraning bihirang marinig. Isang isla na napapalibutan ng tubig, ngunit ang mga residente ay uhaw sa ligtas at malinis na maiinom. Bago po kami makakuha ng tubig, kailangan pa po namin magbangka sa kabilang isla. Kailangan pa po namin bili ng gasolina para makakuha ng tubig. Hindi po basta-basta, kahit po mahirap, pinipilit po namin makapunta para lang may mainom. Kahit malakas ang hangin, kahit napakadelikado po kasi po kailangan talaga. Ilang ulit na silang muntikang matangay ng malalakas na alon, ngunit kinakailangang makipagsapalaran para lamang sa iisang basong tubig. Ngunit sa kabila ng mga suliranin, hindi sila pinabayaan. Sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology o CES program ng DOST Region 1 at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bolinao, sinimula ng isang makabagong solusyon, ang Solar-Powered Water Desalination Facility. Simula pa lang, layunin na naming makatulong sa mga komunidad gaya ng Silaki na matagal nang may kinakaharap na hamon sa malinis na inuming tubig upang tugunan ang pangunahing problema ng mga residente dito na magkaroon ng malinis, ligtas at inumin na tubig. Ngayon, sa gitna ng isla, may bukal ng pag-asa. Hindi na kailangang maglayag. Hindi na kailangang isugal ang buhay. Sa wakas, libre na ang malinis na tubig para sa buong komunidad. Isang malaking ginhawang matagal nang inaasam. Mas marami pong nagkakasakit na bata noon dahil ang naiinom po naming tubig ay madumi. Noon nabigyan po kami ng tulong ng desalination facility ng DOST, may tubig na po kaming naiinom na malinis. At wala na pong masyadong nagkakasakit na bata at sila po ay malulusog na ngayon. At hindi dito nagtatapos ang plano. Bahagi ito ng mas malaking proyekto ng lokal na pamahalaan ng Bolinao, ang Legacy of the Sea Tourism Program, na may layuning isama ang pasilidad upang suportahan ang turismo sa isla. Magbibigay ito ng ligtas na inuming tubig para sa mga bisita at magbubukas ng mga bagong oportunidad, mga negosyong may dalang kita at kabuhayan para sa mga residente. Bukod pa rito, isinusulong din ng DOST ang teknolohiya sa paggawa ng asin upang mapakinabangan ang wastewater mula sa desalination facility. Ito ay magbibigay ng bago at sustainable na pagkakakitaan para sa komunidad. Kasabay ng pagkakaroon ng malinis na tubig, dumaloy din ang kaalaman mula sa Starbucks ng DOST. Libo-libong impormasyon kahit walang internet ay naa-access ng mga mag-aaral sa isla. Malaki po ang tulong ng Starbucks na to sa aming school dahil wala pong talagang signal. Itong Starbucks na po ito, hindi po niya kailangan ng signal kaya nakakapanood po yung mga bata at natututo po sila. Walang usok, walang polusyon, enerhiya mula sa araw. Ang kalikasan ay kasama sa solusyon. Sa panahon ng bagyo, ang pasilidad ay nagsisilbing kanlungan. May ilaw, may kuryente at may pag-asa. Dahil sa agham, teknolohiya at inobasyon, nagbago ang takbo ng buhay sa Silaki. Ang dating panganib, ngayon ay naging pag-asa. Nagkaroon ng ganitong proyekto sa Silaki Island na kinagagaan ng mga taga-Silaki. Maraming salamat po sa inyo po. Ako po ay nagpapasalamat po ng malaki sa DOST, lalong-lalo po dito sa amin sa region dahil hindi lang po ito ang proyektong naibibigay dito sa amin pero ito po ang isa sa nakikita kong pinaka-importanteng naibigay dahil sa mahigit 70 household po doon sa area ng Silaki na walang tubig na ngayon ay makakakuha na po ng tubig na 24 hours na meron po silang makukuhanan. I hope po na ito pong munting tulong ng gobyerno ni Sir Marcos through the Department of Science and Technology ay ma-feel po ninyo, ano po, kahit papaano. Sa Silaki Island, napatunayan
na kapag inilapit ang agham sa tao, ito ay nagiging tulay tungo sa isang mas ligtas, mas masagana at mas maliwanag na bukas.